Maganda na siya dati pero mas maganda na siya ngayon. Kung dati si Kevin ang dati kong karibal, ngayon ay si Chef at napaka-famous din pala niya dito sa Iloilo. Dahil abala ko sa kakatingin kay Kylie ay nawala na ako ng pakialam sa paligid ko. Tanging nasa kanila lang ang focus ko at hindi ko na naalala na may mga kasama pala ako. Gabi na at patapos na ang kasiyahan. Kanino ko pa hindi nakikita si Miguel? Umalis na lang ba ito? Iniwan na lang basta mga babae niya? Gusto ko nang umuwi pero pupunta muna ako sa restroom dahil kanina pa ako naiihi. Pagkatapos ko magbanyo ay naghugas muna ako ng kamay bago lumabas. Habang naglalakad ako ay may bigla na lang na may humila sa akin. Akmang sisigaw ako nang bumulong ito. "It's me, baby," sabi niya sa akin. Tinitigan ko siya at nakita ko ang mapupungay niyang mata. Alam ko na medyo lasing na ito. "Baby, I miss you." Sabay kabig sa akin at hinalikan ako. Hindi ako makagalaw sa pagkabigla. Ito na naman. Ganito lagi ang nararamdaman ko tuwing hinahalikan niya ako. Nakakapanghina ng tuhod. Pero mali ito. Kailangan ko na siyang patigilin dahil makakapanakit lang kami ng damdamin ng iba. "Miguel, stop it! Please stop!" Sabay tulak ko sa kanya. "Matagal na tayong tapos. Hindi mo na ako pwedeng halikan na lang kung kailan mo gustuhin. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana hindi na maulit ito." Sabi ko sa kanya habang pinipilit kong patapangin na ang boses ko. "Ganun na ba kadali sa'yo nakalimutan ako, Kylie? Dahil ba sa kanya? Mas magaling ba siya? Mas mayaman?" Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko na mapigilan ang kamay ko at dumapo na ito sa pisngi niya. "Ano pa bang kailangan mo? Dapat ba ako magpaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Di ba dapat sa'yo ang tanong na iyan? Di ba pinabayaan mo lang ako? Itinapon mo lang ako na parang basura. Ikaw ang totoong madaling makalimot sa atin. Alam mo, tigilan mo na ako. Masaya na kami. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko dahil wala kang alam." Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. Hindi ko na siya hinayaan pang magsalita dahil iniwan ko na siya. Bakit pa siya bumalik? Bakit niya ako ginaganito? Kung kailan handa na akong kalimutan siya, bumabalik siya. Mga tanong na nasa loob ko lang. Hindi nakaligtas ang isang butil na luha sa mata ko. Pinunasan ko ito at naglakad ng pabalik sa loob. Bumalik na ako sa table namin para magpaalam kila tita na uuwi na kami. "Tita, uuwi na po kami. Maraming salamat po," sabi ko sa kanya. "Ipapahatid na kita, Iha." Saad niya. "Huwag na po, tita. Kaya na po namin ng mga bata," sabi ko sa kanya. Sinasabi niya kasi na magpahatid kami kay Jeff. Ayoko naman istorbohin siya dahil ngayon lang ulit iyon nagsaya. Medyo nakainom na rin kasi iyon kasama ang mga kaibigan ni Miguel. Ayoko na gawin niya kami mundo niya dahil kahit ako'y hindi ako sigurado kung ganoon din ba ako sa kanya. Na kung kaya ko bang ibalik sa kanya yung pagmamahal na binibigay niya sa akin, sa amin ng mga anak ko. Hawak ko ang kamay ng mga bata at palabas kami sa venue. Napatigil kami dahil nasa daan si Miguel. Biglang bumitaw sa akin ng mga bata at sabay takbo papunta sa kanya. "We miss you, Daddy!" "Bakit ang tagal mo pang dumating?" tanong ni Blair sa kanya. "Daddy, hindi ka na ba aalis ulit?" tanong naman sa kanya ni Faye. "We miss you too, my babies. Sorry kung matagal si Daddy bumalik." "Opo, hindi na ako aalis," sabi niya sa mga anak ko. Gusto ko siyang sigawan na huwag siyang mangako sa mga anak ko, pero pinigilan ko sarili ko. "Talaga, Daddy? Yay!" sabay nilang sabi. Kitang-kita ko sa mga mata nila na masaya sila. "Mga anak, kailangan na nating umuwi," sabi ko sa kanila. "Mama, hindi ba natin pwedeng isama sa Daddy?" tanong sa akin ni Faye. "Anak, hindi pwede kasi may gagawin pa ang Daddy niyo." Pagsisinungalin ko sa kanila. Tumingin ako kay Miguel at alam ko na maintindihan niyang nais kong iparating sa kanya. "Mga prinsesa ko, dadalaw na lang si Daddy sa inyo kaya hintayin niyo ako, ha? Lagi kayong makikinig kay Mama, okay?" Saad niya dito. Tumango naman ang dalawang bata. "Babay po, Daddy," sabi nila kay Miguel. "Babay, mga prinsesa ko." Paalam niya sa mga bata. Hinila ko na sila para umuwi na. Hindi na ako nagbitaw ng kahit na anong salita kay Miguel. Sa loob na mahigit 2 taon kahit kailan o ni minsan ay hindi ko siya siniraan sa mga anak ko. Dahil alam ko na mahal siya ng mga ito. Kahit na hindi siya ang tunay na tatay ng mga ito. Kaya pag nalaman nila ay isigurado ko na masasaktan sila.
Minsan nagtataka din ako kung bakit nakuha niya talaga ang loob ng mga anak ko. Ayoko pang ipakita sa kanya ang kambal dahil natatakot ako na kunin niya ang mga ito sa akin. Kahit anong pagpapanggap ko na kaya ko na siyang harapin ay kabaliktaran naman ang sinasabi ng puso ko kaysa sa isip ko. Tama na ang lahat ng hirap ko. At sana isipin niya ang anak nila ni Thea. Itutulad ba niya ito sa mga anak niya sa akin? Minsan naiisip ko na ang swerte ni Thea dahil sa kanya na ang lahat, pati na rin ang boto ng mga magulang ni Miguel. Hindi ko na alam kung ano ang motibo niya sa akin pero sisiguraduhin ko ngayon na hindi na ako ang iiyak pang muli. Aray! Sigaw ko, sabay hawak sa ulo ko. Medyo masakit at kagigising ko lang. May hangover pa ako hanggang ngayon. Nang makaalis kasi sila Kylie ay pumunta ako sa bar para uminom. Hindi na ako bumalik doon sa party. Ayoko makasama ang lalaki na iyon dahil baka bigla pang magkaroon ng gulo kapag nakisama ko sa kanila sa inuman. Tinawagan ko na lang si Rico para may makasama ako. Bro, pwede mo ba ako samahang uminom? Tanong ko sa kanya. Sige bro, punta ako dyan. Sagot niya sa akin. Habang wala pa si Rico ay umiinom na muna ako. Nakainom na rin ako bago pumunta dito. May ilang mga babae ang nagpapapansin sa akin. Hey handsome. Tawag sa akin ng babaeng sexy. Sexy ito at maganda rin pero kahit gaano pa sila ka-sexy ay wala ng epekto sa akin. Back off. Galit na sabi ko dito. Guwapo ka pa naman pero sungit mo. Palay nang lumalapit pero ikaw pang may ayaw. Sad nito sa akin. Sorry miss, pero take ka na ang kaibigan ko. Sabi ni Rico na kararating lang. Ikaw, pwede ka ba? Lakas loob na tanong nito kay Rico. Sorry miss, take ka na rin ako. Sagot niya sa babae. Diyan na nga kayo? Galit na sabi nito sabay walk out. Bakit hindi mo pinagbigyan? Tumatawang tanong ko. Gago, wala akong sa mood at pumunta ako dito para damayin ang sawi na katulad mo. Kaya ayoko pa mag-settle down kasi problema lang ang mga babae. Saad nito. Sinasabi mo yan dahil hindi ka pa in love at tatawanan kita kapag nangyari sa'yo, nangyari sa'kin. Saad ko sa kanya. Okay bro, kasi malabo yung mangyari. Confident niyang sagot. Tingnan natin kung paano mapapaamo ang matinik na pulis. Tumatawang sabi ko. Okay, we'll see that. Balo walang sagot niya sa akin. So what's your plan now? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam bro. Sagot ko sa tanong niya. Paano hindi mo alam? Mahigit 2 taon ka nang nawala at hindi natin alam ang nangyari sa kanya. You're smart bro, kaya alam ko na may plano ka na. Sabi niya sa akin. You're right bro. Hindi ko pwede ipaubaya na lang ang dapat ay akin. Tama nang ang garter at necktie na lang ay pinaubaya ko dun sa job na iyon. Sabi ko sa kanya. That's the spirit. Pangasar pa niya sa akin. Pero bro, ang saya na niya. Paano ako papasok kung nakikita ko na masaya siya sa piling ni Jeff? Malungkot na saad ko sabay patak ng luha ko. Ano ba yan? Umiiyak ka na naman. Bawiin mo dahil sa'yo naman talaga siya. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Hindi na kagaya ng dati ang uri ng tingin niya sa akin. Wala na yung tingin na punong-puno ng pagmamahal. Ang dali lang sa kanya na ipagpalit ako. Sobrang umiiwas ako ng tukuso para lang hindi magkasala sa kanya, bro. Pero ang sakit pala na makita ang babaeng mahal mo ay masaya na sa piling ng iba. Parang hindi ko kaya, bro. Umiiyak na sabi ko. Bakit hindi mo siya kausapin? Subukan mo lang. Malay mo hindi pa naman sila. Paano ko gagawin, bro? Kung sinabi niya na ayaw niya ako makausap Sagot ko sa kanya. At susundin mo naman siya. Hindi ka si Miguel Bravo kung wala kang gagawin. Saad niya. Hindi ako bro. Dahil yun ang ginawa ko 2 years ago. Alam ko na galit siya sa akin. Sa paraan pa lang ng sulat. Niya noon, ramdam ko ang galit at sakit na nararamdaman niya. Pero nasaktan ka rin naman. Bakit hindi mo subukan na magpaliwanag sa kanya? Sa tingin mo makikinig siya? Wala sa sariling tanong ko sa kaibigan ko. Kaya nga subukan mo. Hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. Thanks bro. Maasahan ka talaga lagi. Sabi ko sa kanya. You're welcome bro. Kaya balang araw, maniningil ako sa lahat ng utang mo sa akin. Sabay kaming tumawa. Cheers bro. Dinaan ko sa alak ang lahat ng nararamdaman ko. May malungkot at may masaya din na nangyari.
Gabing-gabi na kaming nakauwi sa hotel. Hindi ko maiwasang mapangiti na maalala ko ang mga bata kagabi. Masaya ako dahil sa kabila ng nangyari sa amin ni Kylie ay kinikilala pa rin ako ng mga bata. Samantala malungkot ako dahil parang baliwala na lang ako kay Kylie. Wala na ba talaga akong epekto sa'yo, baby? Hindi ko maiwasang itanong kahit na alam ko na wala siya sa tabi ko. Kaya kailangan ko na umpisahan ang misyon ko na mapasa akin ulit siya. Alam ko na hindi madali dahil mahigpit ang kalaban ko pero mas malaki naman ang alas ko kaysa sa kanya. Sisimulan ko sa dati kong ginagawa sa kanya. Baka sakaling maalala niya at mabigyan niya ako ng chance ulit. Bumangon ako dahil gusto ko nang simulan ng operasyon, suyuan. Sinimulan ko maghanap ng bahay dito para doon muna ako pansamantalang manirahan. Mas gusto ko ang bahay kaysa condo kaya iyon ang binili ko. Tinawagan ko rin ang secretary ko na ayusin na lahat ng schedule ko. Sumunod na araw ay nag-ikot-ikot ako dito sa Iloilo. Kumuha ko ng private investigator para malaman ang nangyayari sa kanya dito. Isang bagay na pinagsisisihan ko dahil hindi ko malang naisip noon. Kung naisip mo sana yun, Miguel, baka hindi na umabot ng mahigit 2 taon na lahat. Kausap ko sa sarili ko. Napag-alaman ko rin na may business na siya na pastry dahil sikat ito dito sa Iloilo. Kylie Licious ang pangalan. Tinupad niya ang pangarap niya dati na bake shop. Ang pangarap na gusto niyang gawin na kasama ako. Hindi ko naman maiwasang hindi malungkot. Huminga ako ng malalim at kinukumbinsi ko ang sarili ko. You can do it. I can do it. Dapat hindi lang plan A ang dapat kong gawin. Dapat hanggang Z dahil hindi ko alam kung gagana ang mga plano ko. Uumpisahan ko sa pagpapadala ng 100 roses sa kanya. Alam ko na old style na galawan na iyon pero hindi pwede na hindi ako kumilos. Kahit na napuyat ako, ay bumangon pa rin ako at pumasok sa bake shop. Naisip ko bigla si Jeff. Siguro'y nalasing iyon dahil hindi na ito nag-reply sa text ko. Hindi ako napuyat sa paghihintay ng reply ni Jeff, kundi napuyat lang naman ako sa mga nangyari kahapon. Isa na doon, ang halik ni Miguel. Bakit ba niya kasi ginawa iyon? May girlfriend na siya. Nakakainis siya. Relax, self. Kalmahan mo lang. Dapat kalimutan mo na yung halik na iyon. Alalahanin mo na sobra pa sa halik ang ginawa niyo dati at nakabuo pa nga ng kambal kaya wala lang yun. Kumbinsi ko sa sarili ko. Pumunta ako sa bake shop ngayon at nang pumasok ako sa mini office ko ay bumungad sa akin ng napakaraming rosas. Hula ko ay aabot ito ng 100 peraso dahil napakalaking bouquet naman ito. Walang kasamang card para malaman ko kung sino ang nagbigay. Saan ka ba galing? Tanong ko sa bulaklak. Gusto ko tumawa dahil kahit na alam ko na hindi naman ako sasagutin ng mga bulaklak, ay tinatanong ko sila. Maya-maya ay kumatok sa pintuan ng staff ko. Asok, sabi ko. Good morning po ate, para po sa inyo. Sabi niya. Ha? Sa akin? Nagtatakang tanong ko. Opo ate, yun po nakalagay sa box at sabi na nasa kabilang branch. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Sige, iwan mo na lang dyan. Utos ko sa kanya. Inilapag niya ito sa may center table. Lumabas na siya pagkatapos. Napatingin ako sa cake. Hindi ko muna ito nilapitan. Ginawa ko muna ang trabaho ko para matapos ako ng maaga. Nakakainis naman. Hindi ko mapigil ang mainis dahil kahit na ayoko'y hinihila ko palapit sa kanya. Sa huli ay nagdesisyon ako na tumayo at lapitan na lang ito. Mini cake lang ito. Ayon na rin sa lagayan niyang box. Nang buksan ko, ay nagulat ako dahil dumungaw sa akin o bumungad sa akin ang nakasulat na I love you, my wife. Napaisip tuloy ako. Bakit naman ganito yung ibinigay sa akin? May saltik ba nagpadala sa akin ito? Napaisip naman ako na baka naman si Jeff ang nagbigay sa akin kasi binibiro niya ako kagabi. Kanina, yung bulaklak. Ngayon naman yung cake. Sino ba kasi nagpadala sa inyo dito? Kausap ko din sa cake. Mababaliw na ako nito dahil lagi ko nang kausap ang sarili ko. Bahala na nga. Kung sino ka man, na-appreciate kong effort mo. Kinikilig na sabi ko. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang mga ganito dati ni Miguel. Ha? Si Miguel? Bigla akong bulalas at sinabayan ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Huwag naman sanang siya. Piping dalangin ko. Araw-araw ay ganoon lagi ang nangyayari. May flower at cake. Naisip ko na baka si Jeff yung nagbibigay. Napansin ko kasi na 1 linggo na itong hindi tumatawag at hindi rin nagta-text. Pumunta din ako sa kabila pero hindi raw ito pumasok at 1 linggo na.
Kaya siya ang pinakamalapit na suspect ko sa mga bulaklak at cake na dumadating dito sa akin araw-araw. Tinatawagan ko na ng ibang branch na wag nang tumanggap ng ganitong order. Stress ako bigla sa mga pabulaklak at cake. Wala din kasi ako makuhang sagot mula kay Jeff dahil hindi siya sumasagot. Sa loob ng 1 linggo, hindi talaga nagparamdam si Jeff. Ilang text na rin ang ginawa ko pero wala pa rin. Hi Jeff. Jeff, kumusta na? Jeff, ano nang balita? Jeff, okay ka lang ba? Hoy Jeff, mag-reply ka naman. Nag-aalala na ako sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Jeff! Sinasabi ko sa'yo, break na tayo. Kahit hindi pa kita sinasagot. Sira ulo ka. Bahala ka nga dyan. Jeff, mag-iingat ka kung nasaan ka man. Lagi mong tatandaan na kapag may problema kayo, nandito lang ako para sa'yo. Handa ako makinig at damayan ka. Nandito lang lagi ang sani mo. Huling text ko sa kanya. Ang dami ko na kasing mensahe na ipinadala sa kanya. Hinayaan ko na lang siya, baka busy lang kaya hindi nagre-reply. Pwede rin na nagsawa na rin siya dahil sa loob ng 2 taon, lagi na lang niya kaming inaalala. Sa totoo lang, magiging masaya ako kung makahanap na siya ng babae na karapat-dapat sa kanya. Deserve ni Jeff ang babaeng mamahalin siya ng tapat at alam ko na hindi ako deserving sa kagaya niya. Kahit nag-aalala ko ay pinilit ko pa rin magtrabaho. Paglabas ko sa opisina ko, nakita ko ang mga tauhan ko na busy sa paggawa ng mga orders. Ate Kylie, may problema po tayo. Marami po kasong orders ngayon at yung rider hindi po nakakapasok dahil may sakit. Meron po tayong delivery po sa LC branch, mamayang 1:00 ng hapon. Hindi po kami makakapaghatid dahil tambak po ang orders. Sabi niya, ganun ba? Sige, ako nalang maghahatid doon. Ilang piraso ba na cake ang ihahatid? Tanong ko dito. 10 orders po. Sagot niya sa akin. Okay, paki-prepare niyo na lang at ako nang bahala magdala doon mamaya. Sabi ko sa kanila. Sa negosyo ko, ganitong ginagawa namin. Nagtutulungan kami palagi para mapagaan ang lahat. Umuwi muna ako sa bahay para i-check ang kambal. Nasa school pa naman yung dalawa. Gumayak na ako bago umalis. Nag-spray din ako ng LC kasi sa totoo lang mabango siya. 1 year ko na siyang ginagamit. Bumalik ako sa shop para kunin ng mga cakes. Ako na rin ang nagmaneho ng sasakyan. Pagkarating ko sa branch nila ay binati ako ng sales representative nila. Good day, ma'am. Hey, miss. Magdi-deliver lang po ako ng mga cakes. Saad ko sa kanya. Okay po, ma'am. Tulungan ko na po kayo. Alok niya sa akin. Naku, wag na. Kaya ko naman ito. Saan pala ito ilalagay? Tanong ko sa kanya. Pakidiretso na lang po doon, ma'am. Doon po kasi iyong magre-receive. Saad niya sa akin. Okay, miss. Thank you. Pasasalamat ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. You're welcome, ma'am. Dinala ko na ang mga cakes. Magaan lang dahil mini cakes lang ito at kayang-kaya ko nang bitbitin lahat. Nang makarating ako sa itinuro ng babae, ay bumukas ang pinto. Wow, automatic. At ang high-tech pala dito. At sa bagay, kilalang brand sila. Saad ko sa sarili. Nang makapasok ako ay namangha ako sa office dahil very manly yung design. Halatang lalaki talaga. Inilapag ko muna sa table yung mga cakes. Inilibot ko muna ang paningin ko sa paligid. Biglang bumukas ang pinto sa kabila at laking gulat ko kung sino ang nakatayo ngayon. Miggy? Wala sa sariling sabi ko. Shit, baby? Rinig kong mura niya. Nang ma-realize ko ang sinabi ko ay akmang tatakpan ko ang bibig ko. Ay may mainit na bagay na dumampi dito. Oh my gosh, hinalikan na naman niya ako. Saad ko sa isipan ko. Sinibasib niya ang labi ko. Para siyang uhaw na uhaw. Ngayon ko lang naalala na matindi palang epekto sa kanya kapag tinatawag ko siyang Miggy. Sa totoo lang hindi ko naman sinasadya na tawagin siya ng ganoon. Nadadala na ako sa halik niya kaya tinugon ko ito. Patuloy lang kami sa paghahalikan at nagsisimula ng maglumikot ang kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. At dahil sa ginawa niya, ay natauhan na lang akong bigla. Nang bigla niya ipadama sa akin ang matigas na bagay na nasa harapan niya. Nais niyang iparating sa akin ang epekto ko sa kanya. Tumigil ako sa paghalik sa kanya kaya napatigil din ito. Sinamantala ko ito para makalabas at makatakas sa kanya. Dali-dali ako sumakay sa sasakyan at bumalik sa shop. Nang makarating na ako doon ay hindi muna ako bumaba. Ano ka ba naman, Kylie? Hindi ka pa ba nadadala? Napakalandi mo. Sabay tampal ko sa labi ko. Ano nalang sasabihin niya? Na apektado ka pa rin sa kanya? Kastigo ko sa sarili ko. Parang gusto ko nalang lumubog dito at hindi na umahon.
Napatampal pa ako dahil hindi ko pa nakuha ang bayad sa mga cake. Bahala na kung ihahatid niya. Kung hindi, regalo ko na lang sa kanya. Pagpasok ko sa shop ay nakita ko si Jeff. Nilapitan ko siya at niyakap. Kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? At hindi ka nagparamdam sa akin? Panay text ako sa'yo. Nagtatampong saad ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Namiss mo naman ako. 1 linggo lang ako nawala. May inasikaso lang ako kaya ganoon. About naman sa mga text mo, hindi ko pa kasi nahanap yung phone ko. Nawawala kasi. Paliwanag niya sa akin. Ikaw talaga? Of course, namimiss kita. Sagot ko sa kanya. Dahil dyan, kakain tayo sa labas mamaya. Tayo lahat. Namiss ko kasi kayo. Saad niya sa akin. Okay. Sagot ko sabay ngiti ko sa kanya. Simula nang pumunta ako dito sa Iloilo ay ginawa ko ng office ang isa sa mga branch ng LC dito. Doon ako sa pinakamalapit kay Kylie. Sa loob ng 1 linggo ay patuloy ako sa pagpapadala sa kanya ng flowers and cake na may nakasulat na I love you my wife. Dahil good mood ako ngayon, nag-order ako ng cakes para sa mga staff ko at sinabi ko sa staff ko na ipadiretso na lang sa office ko. Inilagay ko sa automatic mode ang pinto para pagpasok ay hindi nakakatok. Nagugas ako ng kamay sa banyo. Paglabas ko ay nagulat ako dahil si Kylie ang naghatid. Halata din na nagulat ito at bigla na lang niya akong tinawag sa endearment niya sa akin dati. Napamura ako dahil alam niya kung gaano ako kabilis maapektuhan kapag tinatawag niya akong Miggy. Nang ma-realize nito ang sinabi niya ay akman tatakpan ang bibig niya. Ay mabilis kong tinawid ang pagitan namin. Sinunggaban ko siya sa labi. Hinalikan ko siya. Pinalalim ko ang paghalik sa kanya. Akala ko hindi na naman siya tutugon pero humalik siyang pabalik sa akin. Naghalikan kami at nagiinit na talaga ako. Hinawakan ko ang pangupo niya paakyat sa bewang niya hanggang sa katawan niya. Idinain ko ang sarili ko sa kanya. Tumigil siya sa paghalik sa akin kaya tumigil din ako at tiningnan siya. Pero mabilis siyang bumitaw sa braso ko, sabay takbo sa labas. Ako na may nakatulala sa pinto na nilabasan niya. Shit, ang sakit ng puson ko. Nabitin ako doon kaya wala akong choice kundi pumunta sa CR para pahupain ang init at sakit ng puson ko. Magsasariling sikap muna ako ngayon. Hindi ko maiwasan ng ngumiti dahil nakita ko na namang may pag-asa pa ako. Wait ka lang baby dahil kukunin kita. Buong maghapon naging maganda ang mood ko. Naalala ko rin na hindi ko pa nababayaran ng mga cake kanina kaya ako na ang personal na pupunta para magbayad. Goodbye sir. Paalam sa akin ng staff ko. Pagkalabas ko sa trabaho. Pagkarating ko mismo doon ay binati ako ng mga staff niya. Good afternoon, sir. Good afternoon. Bati ko sa kanila pabalik. Napangiti ako dahil yung iba niyang staff ay nagbubulungan at halatang kinikilig. Alam ko na gwapo ako at sanay na ako sa ganito. Hey miss, nandito ba si Kylie? Tanong ko dito. Hey po sir, nasa office po niya. Sino po sila para masabihan ko po si ate? Tanong niya sa akin. Please, tell her that her husband is here. Nakangiting saad ko sa kanya. Po? Husband? Okay po. Sasabihin ko po siya. Halatang gulat na gulat ito at sa tingin ko ay hindi ito naniniwala sa sinabi ko. Ilang sandali lang ay bumalik na ito. Sir, wala daw po siyang asawa. Baka nagkamali lang kay... Hindi ko na siya pinatapos magsalita at naglakad na ako papunta sa opisina na nilabasan kanina ng staff na kausap ko. Pagbukas ko ay bumungad sa akin ang cute niyang office. Jane, hindi pa ba umaalis yung baliw doon sa labas? Tanong nito habang nakayukot may ginagawa. Who's crazy, baby? Me? Yeah, I think I'm crazy over you. Pagbibiro ko sa kanya. Mega, anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noon niya habang nagtatanong sa akin. I'm here to visit and to pay the cakes. Umalis ka na lang kasi agad eh. Hindi ko pa bayad yung mga cakes mo. Sabi ko sa kanya. Sa tingin mo, masisingil pa kita? Saka kahit hindi mo na sana bayaran yun, regalo ko na lang yun sa'yo. Kaya sana hindi ka na lang pumunta dito at talaga nagpakilala ka pa na asawa ko. Sara ulo ko na talaga. Sabi niya sa akin habang tinatarayan ako. So I guess, this is my luckiest day ever. Kasi may kiss na ako, may pakik pa. Thank you baby. Nakangiting sabi ko sa kanya. Namula mukha na ito at halatang naiinis at nahihiya siya sa akin. Alam mo Miguel, busy ako. Kung wala ka na magandang sasabihin, umalis ka na lang. Galit na sabi nito sa akin. Okay baby. Baby, wala bang goodbye kiss dyan? Pang-aasar ko sa kanya na may halong katotohanan. Umayos ka na nga.
bago kita lumpuhin dyan. Galit na bulyaw niya sa akin. You're so cute, baby. Huwag mo kong lumpuhin, baka hindi tayo makabuo niyan. Sabi ko sa kanya. Pwede ba, Miguel? Lumayas ka na. Isa. Pagbibilang nito sabay kapit sa vase na nasa tabi niya. Kaya bago umabot sa 3 ay lumabas na ako. Dumaan muna ako sa cashier para magbayad na 10 cakes kanina. Hey miss, magbabayad ako ng cake ng Elsie. Sabi ko dito. Hey sir, 4,500 po ang total. Sagot nito sa akin. Here miss, keep the change. Sabi ko sabay abot ng 5,000. Thank you po sir, ingat po kayo. Ngumiti naman ako dito bilang tugon. Nagmamaneho kong pauwi na makatanggap ako ng tawag mula kay Elle. Hello? Elle? Sagot ko sa kabilang linya. Hello Miguel, are you free tonight? Tanong nito sa akin. Why? Tanong ko naman dito. Let's have dinner. I'm staying here for a week. Sad nito. Okay. Sagot ko sa kanya. Thank you Miguel. See you. Malambing na sabi nito sa akin. Nandito daw ito sa Iloilo at nagtataka naman ako. Bakit hindi pa ito umuwi sa US? Ang alam ko madami itong trabaho doon. Gusto daw niya na sabay kami mag-dinner kaya pinagbigyan ko na lang din. Kahit na nagtatakay hinayaan ko na lang. Umuwi muna ako sa bahay para magpalit ng damit. Pagkatapos ay pumunta ako doon ng 7 p.m. Pagkarating ko doon ay nandoon na ito at lumapit ito sa akin. Humalik ito sa pisngi ko. Ay, kanina ka pa? Tanong ko sa kanya. Ay, hindi naman kakarating ko lang. Sagot niya sa akin. Umupo na kami at nag-order. Nakikipagkwentuhan ito sa akin. Bakit ka nandito sa Iloilo? Tanong ko sa kanya. I was invited here for the christening of my inaanak. Sagot niya sa akin. How about you? Why are you staying here? Tanong niya sa akin. Inaasikaso ko ang isang branch dito ng Elsie. Sagot ko sa kanya. Okay, kailan ka babalik sa Manila? Tanong nito ulit sa akin. After kong maayos ang dapat kong ayusin. Sabi ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na iba ang sadya ko kaya ako nandito. Nang dumating ang pagkain namin ay nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain kami ay panay pa rin ang kwento ni Elle na mga kung ano-anong bagay na hindi ko maintindihan. Nahagip ng paningin ko ang nasa di kalayuan na mesa. May isang pamilya na masayang kumakain. Nagulat ako dahil sila Faye at Blair ang nandoon. Kasama si Kylie at Jeff. Pero hindi ko inaasahan na may 2 bata silang kasama at sa tingin ko ay kambal ito. Magkamukha kasi ang 2 bata. Parang may patalim na biglang isinaksak sa akin. Pakiramdam ko parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Makikita mo na masaya ang pamilya nila. Anak kaya nila ang kambal na batang lalaki? Tanong ko sa sarili. Lahat ng pag-asa ko bigla na lang nawala na parang bula dahil sa nakikita ko ngayon. Nawala na din ako ng gana na kumain. Hindi ko na kayang lunukin pa. Kahit na nasasaktan ay patuloy ko silang pinapanood. Nakakainggit at nagagalit na naman ako dahil gusto ko na ako ang nakaupo doon at kasama nilang kumakain. Ang buong atensyon ko ay nasa kanila lang kaya nang tapikin ako ni Elle ay napagdesisyonan ko na lang na umuwi na kami. I'm done, Elle. Can we go home now? Tanong ko sa kanya. Pero Miguel, konti pa lang kinain mo. Uwi na tayo agad? Tanong niya sa akin. I'm fine and full. I want to go home. I'm tired, Elle. I want to rest. Sad ko sa kanya. Pagod na ako. Pagod na umasa na may babalikan pa ako. Mga salitang nasa isipan ko lang. Hindi ko kayang isatinig. Okay, fine. May himig ng inis ang sagot niya sa akin. Tumayo ako at akmang aalis na nang may tumawag sa akin na munting tinig. Daddy! Daddy! Daddy Miguel! Rinig kong tawag nila sa akin. Nang lumingon ako'y nakangiting tumatakbo sila Faye at Blair sa akin. Kaya humakbang ako para salubungin sila. Hinalikan nila ako sa pisngi at yumakap sila sa akin. I miss you, Daddy. Sabi nilang dalawa. I miss ko rin kayo, my 2 princesses. Saad ko sa kanila. Nag-dinner po kami, Daddy, kasama si Tito Jeff at sila kambal. Sabi ni Faye. Daddy, sino po siya? Tanong sa akin ni Blair sabay turo kay Elle. Hey kids, I'm Tita Elle. Girlfriend ni Daddy Miguel nyo. Pakilala ni Elle sa mga bata. Po? Girlfriend? Totoo ba yun, Daddy? Tanong nila sa akin na parang iiyak na. Hindi girlfriend na jowa sinasabi niya, kundi friend. Kaibigan, like girl na friend. Paliwanag ko sa kanila, kaya lumiwanag naman ang mga mukha nila at ngumiti kaagad. Faye, Blair,
Tapusin niyo na ang food niyo. Tawag sa kanila ni Kylie. Sige na, go na kayo doon kay mama ninyo. Aalis na rin kasi sa daddy. Dadalawin ko na lang kayo sa bahay niyo. I love you, my princesses. Sabi ko sa kanila. Promise, daddy? Dadalaw ka sa amin? Tanong nila sa akin.